Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinapaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng mga tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung titingnan po natin, medyo mabibigat ang mga pananalitang sinasabi at binibitawan ni Kristo, lalo tigit sa mga eskriba at mga Pariseyo. Sila'y mapagpaimbabaw, hypocrites. Mga kapatid, lahat po tayo ay may mga kamalian, may kasalanan, at may mga kapintasan. Subalit, bakit ganito na lamang ang sinasabi ni Kristo? Bakit ganito na lamang kabigat ang kanyang mga salita sa mga eskriba at mga Pariseyo? Dahil ang mga eskriba at mga Pariseyo, sila'y bulag sa kanilang sariling kamalian, kasalanan. Isa po sa mga paborito kong manunulat sa buhay espiritual, si Henry Nouwen. Isang pari po siya, diocesano, no? At isa po sa mga naisulat niya ay ganito. Sabi niya, tayo daw mga tao, meron tayong natural tendency na i-broadcast, ipamalita, no? Yung mga achievements natin, kagalingan natin, no? Mga accomplishments natin, no? Kaya makikita naman din talaga natin pag minsan dadalaw tayo sa bahay, sa may sala, andoon nakahilera mga diploma ng mga anak. Andoon rin nakalagay mga medalya nila, mga trophies, etc., etc., no? We try to show, no, yung mga accomplishments at greatness natin. And that's normal. Okay lang po yan. Siyempre, you need to be proud of what you have accomplished. Pero ang nangyayari ganito, ang kabaliktaran naman ito, tinatago natin ang ating mga kamalian. Tinatago natin ang ating mga kapalpakan. Tinatago natin ang ating mga kasalanan. Kahit sa kumpisal nga, nahihiya tayong sabihin ito sa isang pare. No? Mas gustuhin na lang natin, diretso na lang tayo kay Lord. Bakit? Dahil at least wala nakakaalam. No? Ang tendency natin, tinatago natin ang ating sariling kabulukan. No? At yan din ay nakatahi sa ating pagkatao. Subalit ang magandang tanong dito ni Henry Nouwen, bakit pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng kamalian, kapalpakan at kasalanan sa buhay? No? Sa atin naman hindi naman talaga natin ginusto ang ibang mga bagay na ganyan. No? Pero nagkakamali pa rin tayo. God allows us to make mistakes in life, not so that we can just hide them. Yung tipo bang itago na lamang natin at pagkatapos ay magiging bulag tayo sa mga kamalian nating yan. Hindi. Sabi ni Henry Nouwen, pinahintulutan tayo ni Lord na pumalpak sa buhay, nang sa gayon, magkaroon tayo ng pagkalinga sa mga taong nakaranas din
ng kanilang sariling kapalpakan at kamalian sa buhay. No? Ang problema kasi, at napapansin naman natin, di ba? Pag accomplishments ang pinag-uusapan, ang tendency natin, nagpapataasan tayo ng ihi. No? Ang anak ko nakagraduate. Sasabihin ng isa, anak ko hindi lang nakagraduate. With honors pa. Sasabihin ng mga isa, hindi lang with honors, with highest honors. Nagpapataasan. No? Ganyan na nangyayari. No? Pero pagdating sa kamalian at kabulukan, tinatago natin ito. At yan ang nagiging problema ng Pariseo at mga eskriba. Napakagaling na kanilang pagtatago sa kanilang sariling kasalanan na napakasimpleng bagay para sa kanilang manghusga sa iba, as if to say, sila naman walang kasalanan at kamalian din. That's the problem na pinapakita ni Kristo. Ang mga Pariseo at mga eskriba, ang galing nilang magtago ng kanilang sariling mga kabulukan sa buhay, na sila mismo bulag sa kanilang kabulukan at hindi nila maunawaan ang hirap, ang pasakit, ang suliraning nararanasan ibang mga taong nagsastruggle din sa kanilang sariling kabulukan sa buhay. Henry Nouwen reminds us that God allows us to experience trauma, sufferings, sins, weaknesses. Ito mga negativities na ito, pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin. And yes, kinakahiya natin at ang tendency natin ay tinatago natin ito. But why does God allow us to experience this? So that we may have compassion sa mga taong nakakaranas ng mga bagay na ito. Nang sa gayon tayo rin mismo, makita natin kung gaano kahirap ang mag-struggle na magpakabuti. At nang dahil sa based on our own personal experience, we end up reaching out to them and helping them because God wants us to experience solidarity, not competition, but solidarity with those people who are also weak, who are also fragile, who are also wounded, who also have bones hidden in their own closet in life. My dear friends, sana po sa ating pagtahak sa landas ng kabanalan, makilala natin ang lubos ang ating sarili, the good things and the bad things, so that we may have compassion on those people who are struggling with their own bad things in life. Because alam natin na pag meron tayong kapiling sa ating kahinaan, natatagpuan natin ang lakas para malampasan ang mga ito. Amen.